Librong Itim, Volume 7, an anthology of short Philippine horror stories, narrated by Wat and POVs. Ang Lalaki sa Loob ng Bahay by Daniel Isaac R. Conde. May nangyari sa akin noong nagbakasyon ako rito sa Philippines 3 years ago. Napaka-eventful ng pagbabalik ko rito. First time ko na natakot talaga. Pero okay lang naman. Buhay pa naman ako. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin kaya heto at ikukwento ko. Iba ang ipapangalan ko sa akin at sa mga taong sangkot sa kwentong ito para protektahan ang privacy namin. Last year kasi, umuwi ako ng Philippines para magbakasyon. Freelance writer lang naman ako kaya magagawa ko pa rin yung trabaho ko kahit wala ako sa States. Blog material pa ito, di ba? Una ko munang binisita ang parents ko sa Talavera. Pero after 3 days, naka-receive ako ng tawag kay Kuya Carl. Gusto niyang bantayan ko muna ang kaisa-isa kong pamangkin na si Maddie. 8 years old na siya this year. Wala siya ng 1 linggo kasi may seminar sila sa Palayan. Agad akong pumunta sa bahay nila sa Marikina. Grande ang bahay nila rito. Parang mansyon. Mayroon pa silang isang malaking garden na puro bulaklak. Sabi ni Kuya, kailangan niya itong alagaan kahit wala na si Ate Dali. Tuwing nakikita kasi niya iyong mga bulaklak, naaalala raw niya yung memories niya sa asawa niya. Kaso, madalas siyang wala sa bahay kaya kumuha siya ng hardinero. Magaling ang hardinerong si Jude. Siya pa nga raw ang nagpo-provide ng fertilizer para sa mga halaman for free. Nakikita ko sa Instagram ni Kuya ang mga pictures ng garden nila. Sobrang lago ng mga bulaklak. 3 years na niyang kilala ang taong ito at alam niyang mapagkakatiwalaan talaga. Mas magaling pa nga raw ito mag-alaga ng bata kumpara sa akin. Minsan, natutulog na daw siya sa bahay kapag tinatamad ng umuwi. Hinahayaan na lang siya ni Kuya dahil magaling daw iyong lalaki sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis. Parang guardian na rin daw itong si Jude. 3 taon na kasing may kaso ng disappearance sa lugar nila kaya mas kampante siya kapag may kasama si Maddie. Bumaba ako ng tricycle. Habang naglalakad papunta sa bahay ay pinagmasdan ko ang kagandahan nito. Malaki talaga ito kumpara sa mga katabing bahay. Tahimik ang lugar dito na para bang hindi nag-uusap ang magkakapit bahay. Kuya! Niyakap ko ang kuya ko pagbukas ng pinto nila at tumingkayad para i-kiss siya sa pisngi. Kinumusta naman niya ang biyahe ko at ang mga pinaggagawa ko sa California. Maddie? Sabi ni Kuya. Napasilip ako sa likod niya. Buhat-buhat ng isang malaking lalaki si Maddie na abala naman sa pag-aabot ng glass chandelier. Sasamahan ka muna ni Ate Loisa mo at Kuya Jude. Behave ha? Yes, Daddy, sabi ni Maddie. Ibinaba siya ni Jude. Tumakbo siya papunta kay Kuya Carl at humalik. Ang cute talaga ng pamangkin ko. Jude, ito nga pala si Loisa, kapatid ko. Loisa, si Jude. Hi. Nahihiya niyang bati sa akin. Oh, shy type pa. Hi Jude, it's nice to meet you. Nagpaalam na si Kuya at umalis na nakasakay sa kanyang kotse. Naiwan ako rito sa malamansyon niyang bahay kasama si Maddie at si Jude. Ipinasok ko muna ang lahat ng gamit ko sa kwarto at nagpalit ng damit. Pagkaalis ko ng kwarto ay dinaldal ko si Jude. Medyo mahiyain siya sa simula, pero makalipas ang halos 1.5 oras ng pakikipag-usap ay nawala ang hiya niya. So, anong secret mo? Si Kuya nga di niya magawang buhay ng mga halaman sa garden namin. Pero ikaw? Ay nagawa mong parang paraiso. Wala naman. Tumawa siya. Inaalagaan ko lang talaga yung mga halaman at binibigyan ko ng maraming fertilizer. Tulad ng alin, medyo tumagilid ako sa sofa para humarap sa kanya. Napaisip siya. Ang tunog lang ng cartoon shows ang naririnig namin. Iba-iba, pero sinisigurado ko na organic ang pataba ng mga halaman. Lumipas ang buong araw na nag-uusap lang kami ni Jude at nakikipaglaro kay Maddie. Mabilis niyang nakuha ang loob ko dahil wala siyang yabang hindi tulad ng ibang lalaking kilala ko. At isa pa, talagang nakikinig naman siya kapag ako na ang nagkukwento. Umalis na siya bandang hapon. Kinagabihan naman, pagkatapos kumain, nagpasama si Maddie sa akin. Tita, samahan mo akong matulog. Natatakot ako. Hinila niya ang kamay ko bago pa ako makapasok sa kwarto. Humarap ako sa kanya. Why baby? Saan ka natatakot? May ghost po rito kapag gabi. Humigpit ang hawak niya sa akin. Tiningnan ko ang paligid. Nasa 2nd floor kami ngayon. Nasa 2nd pinto ang kwarto ni Maddie. Kapag diniretso pa namin ang lakad ay makakarating na kami sa balcony. Yumuko ako. Paano man naman nasabi yan? May naglalakad.
Maikling sagot niya. Maddie, ghosts aren't real. Pero wag kang mag-alala. Tatabihan kita, okay? Ngumiti si Maddie. Kinuha ko muna ang unan ko sa kabilang kwarto bago pumasok sa kwarto niya. Nilako ang pinto. Pinatay ko ang ilaw at tinabihan siyang matulog. Medyo masikip kasi hindi naman malaki ang higaan niya, pero mapagtsatsagaan na. Ang tanging ingay lang na naririnig ko ay ang tunog ng aircon. May kaunting liwanag na lumulusot sa ilalim ng pinto. Bukas kasi ang ilaw sa labas para makita ni Maddie ang daraanan niya sakaling iihi siya. Katabi lang ng kwarto niya ang CR. Dumilim ang kwarto. May dalawang itim na nakaharang sa ilaw. May tao sa labas. Hindi ito multo. Dahan-dahan akong tumayo at inilawan ng paligid gamit ang cellphone ko. Sa tabi ng higaan ni Maddie ay nandoon ang art materials niya. Kinuha ko ang gunting. Medyo maliit ito, pero matalim naman. Kahit paano ay may panlaban ako sakaling pumasok siya sa kwarto. Umikot ang doorknob. Hindi makakapasok ang intruder dahil nakalak ang kwarto. Nagliwanag ulit ng kaunti ang paligid. Umalis na iyong tao. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa bahay. Kung sinabi nga ni Maddie na may ghost siyang naririnig na naglalakad tuwing gabi, ibig sabihin madalas itong tao na ito sa bahay. Si Jude kaya ito? Siya lang naman ang nakakaalam ng pasikot-sikot ng bahay. Hindi na ako lumabas ng kwarto. Hawak ko pa rin ang gunting. 1 oras ang lumipas bago ako nakatulog. Pagising ko ay tulog pa rin si Maddie sa tabi ko. Nasa sahig na ang gunting. Kinuha ko ang gunting at lumabas ng kwarto. Tiningnan ko ang bawat sulok ng bahay para malaman kung nandito pa nga ba yung intruder kahapon o wala na. Kaso, wala akong nakita kahit bakas man. Mukhang wala namang ninakaw kagabi. So anong motibo ng intruder? Pumunta ulit ako sa kwarto ni Maddie. Mahimbing pa rin siyang natutulog. At least, walang nangyari kagabi. Hindi nga lang ako makakasiguro sa mga susunod na gabi. Bumaba ako ng hagdan at pumunta sa kusina para magluto ng agahan. Kanin, scrambled eggs, saka hotdog lang. Kaunti na lang ang laman ng galon ng tubig na nakalagay sa counter namin. Binuhos ko na ito sa pitsyel bago ko tinawagan ng taga-deliver ng tubig. Tita, may ghost po ba kagabi? Tanong sa akin ni Maddie pagbaba ng hagdan. Wala, masaya kong sabi. Ayoko siyang mag-alala. Wala naman akong nakita. Baka natakot siya sa akin. Kailangan kong tawagan si Kuya tungkol dito. Wala pang 10 minuto ay tumunog ang doorbell. Tubig po! Salita ng isang lalaki. Kinuha ko ang galon ng tubig at pumunta sa front door at binuksan ito. Pagbukas ko ng pinto ay binati ako ng lalaking taga-deliver ng tubig. Nasa early 30s na siguro siya. Malaki ang braso at bisig niya. Sino po kayo? Tanong ng lalaki. Mukhang nagulat siya sa akin. Bago pa lang naman kasi ako rito kaya hindi niya ako kilala. Loisa, kapatid ako ni Kuya Carl. Nasaan si Carl? Mukhang close na sila ng lalaking ito ah. May pinuntahan lang siya sa kanyang work. Next week pa ang dating niya. Ako naman napadalaw lang kasi galing pa akong Amerika. Sige, na-curious lang ako. Sumilip siya sa likod at kumaway kay Maddie. Kinuha na niya ang tubig at umalis. Sinara ko na iyong pinto. After ilang minutes ay bumalik na siya sa bahay. Pumasok siya para buhatin iyong galon ng tubig at ipatong ito sa counter namin. Binayaran ko siya bago siya tuluyang umalis. Pero bago iyon, ay kinurot niya ang pisngi ni Maddie na nasa tabi namin. Ang cute kasi ng pamangkin ko Mana sa akin. Maya-maya ay dumating na si Jude. May hinala ako na siya iyong lalaking pumasok kagabi. Pero hindi ko naman siya pwedeng kausapin tungkol doon. Loisa, makikitulog lang ako sa inyo ngayon. Okay lang ba? Tanong ko muna kay Kuya. Kinuha ko ang cellphone at lumayo sa kanya para kausapin si Kuya. Kinuwento ko muna ang nangyari kagabi sa kanya. Loisa, tawagan mo si Jude. Sabihin mo na matulog muna siya sa inyo. Okay lang ba Kuya? Di kaya siya naman yung intruder kahapon? Hindi, may tiwala ako sa kanya. Trust me and trust him. Sabi niya. Wala tuloy akong choice kundi magtiwala kay Jude. Sinabi ko sa kanya na okay lang na magstay siya rito at kinuwento ko na rin sa kanya ang nangyari. Sabi niya, siya na ang bahalang humuli sa intruder kung sakali. Isasara namin ang ilaw sa labas ng kwarto para magtangka talaga na pumasok ang intruder. Kinagabihan, matutulog na naman kami. Kahit nandito na si Jude ay natatakot pa rin ako. Partly kasi hindi pa rin ako gaanong nagtitiwala sa kanya. Wala akong ibang maisip na taong pwedeng makagawa nito kundi siya.
Nag-goodnight na kami kay Jude at pumasok na ng kwarto. Nilako ang pinto. Bandang 3:00 ay ginising ako ni Maddie. Iihi raw siya. Pero kaya na niyang mag-isa dahil sinabi ko nga na wala ng multo. Hiniram na lang niya yung cellphone ko at ginamit yung flashlight. Wala naman kaming narinig na galaw kanina kaya siguro wala na yung intruder sa bahay. Pinikit ko na ulit ang mga mata ko. Nagising na lang ulit ang diwa ko nang lumubog ang kamang hinihigaan ko na para bang bumigat si Maddie. Hindi siya si Maddie. Umalis ako agad sa kama at kinapa ang light switch sa pader. Bumukas ang ilaw. Katabi ko na ngayon ang nag-deliver ng tubig kanina. Ikaw? Gulat niyang sambit. Sa tabi niya ay may kutsilyo na nakalatag. Bago pa siya bumangon ay lumabas na ako ng kwarto at isinara ang pinto. Katabi ko na pala si Jude. May hawak din siyang kutsilyo. Nasa doorknob lang ang kamay ko. Pinipigilan na makalabas ang lalaki. Nasaan si Maddie? Tanong ko kay Jude. Nasa kwarto ko. Kanina nagtago siya sa CR kasi nakarinig siya ng yapak ng paa. Tapos noong narinig niyang may pumasok sa kwarto niya, ay pinuntahan niya ako. Sumigaw ang lalaki sa loob. Manlili lang ka! Hinawakan ni Jude ang balikat ko at nagsalita ng mahinahon. Ako na bahala rito. Dapat ang mga taong tulad niya binabaon sa lupa. Nabitawan ko ang doorknob at napaatras. Bumukas ang pinto. Mabilis na sinaksak ni Jude ang lalaki sa leeg. Sumirit ang dugo. Nahulog ang kutsilyo ng lalaki sa sahig habang si Jude naman ay patuloy na pinagsasasaksak ang lalaki sa leeg hanggang sa matanggal ang ulo nito. Nagising ako sa higaan. Ngayon ko lang nakita itong kwarto na ito. Malamang kay Jude ito. Hindi ko na malaya na nawala na pala ako ng malay kanina. Katabi ko si Maddie. Buhay pa naman siya. Lumabas ako ng kwarto at tiningnan ng sahig. Malinis. Walang bahid ng dugo. Sabi nga pala ni Kuya Carl, magaling maglinis si Jude. Naglakad ako pababa ng hagdan. Pinuntahan ko ang garden namin. May feeling ako na doon ko matatagpuan si Jude. Hindi nga ako nagkamali. Inilibing na ni Jude ang katawan ng lalaki sa lupa. Tiningnan niya ako at ngumiti siya sa akin. Wala akong nagawa kundi mapilitan na rin ng ngumiti.